Hello, family, and welcome once again to the Radiance Church Daily Devotions. This is part number 10 of our new devotional series, Christian Character Development. Today's episode is entitled Creativity versus Dullness. Our verse for today is found in Ephesians chapter 2, verse 10. Here's what the Bible says. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Tayo daw ay mga gawa ng kamay ng Diyos. Nilikha tayo upang gumawa ng kabutihan. At ito ay balak ng Diyos o plano ng Diyos bago pa tayo isinilang. Ano po ba ibig sabihin ng creative? Well, creativity is the ability to generate ideas, alternatives, or possibilities that are useful in solving problems. Creative people transform the dull and ordinary into something unique and memorable. Dullness, the opposite of creativity, means uninteresting, boring, or just ordinary. So yung mga taong creative ay may kakaibang galing na gawing espesyal ang isang ordinaryong bagay o gamit. At ang galing na yan ay galing sa Diyos. Ito yung mga taong dadampot lang ng ilang pirasong bulaklak at mga dahon o mga damo at gagawin nila itong magandang bouquet na pangregalo. O di kaya naman, ito yung mga inventors, yung mga taong umiimbento ng mga bagay para lalo pang mapadali ang ating pang-araw-araw na buhay. No special education is needed to learn creativity. This character is already embedded in our nature as God's children. Sabi nga ni Apostle Paul, we are God's handiwork and we bear the capacity within us to be creative. Bilang anak ng Diyos, tayo po ay meron ng nature niya. Tayo po ay created in His image. Kaya pwede rin tayong maging creative. All we need to do is sit down in a quiet place, pray, and activate that. I'm sure meron ka niyan. Lahat tayo meron. Practicing creativity makes our lives more colorful and exciting. It stimulates our relationships and makes them stronger. Boredom strikes when we do not exert any effort to rethink how things could be better than they appear to be. Just look at the impact of how a simple item is received when it is placed in a gift box. Diba? Yung itsura ng kahon na pangregalo, nakaka-excite, diba? Yung element of surprise adds an abundant value to a very simple and yet very timely gift. Your effort is appreciated and love is intensified. And that's what creativity does. Pinagaganda lalo ang ating mga relasyon. Magbibigay po ako ng ilang mga kapamaraanan para ma-practice natin ang creativity. Okay? Number 1, step outside of the ordinary and explore new possibilities of making boring things come alive. So, isip-isip lang. Paano kaya mapapaganda ang isang trabaho o isang bagay sa ating harapan? Pangalawa, think of ways to redecorate your home or bedroom to make it cozier. Ito isang halimbawa, hindi ba? Sawa ka na ba sa itsura ng kwarto mo o ng sala mo o ilang parte ng iyong bahay? Well, be creative. Alisin ng mga lumang bagay o dekorasyon at palitan ng iba. O di kaya naman ay i-reposition mo lang yung mga furnitures para iba naman ang itsura pagdating ng mga tao. Makikita nilang iyong galing at creativity. Or you may add a touch of art to the food that you serve kung kayo po ay nagluluto. Gumamit kayo ng mga colorful serving dishes, hindi yung disposables, hindi palaging plastic o kahoy na ginagamit natin kadalasan. Maraming paraan para lutuin at iserve ang itlog o isda, mga ordinaryong pagkain lamang, hindi ba? Kahit anong ordinaryong pagkain, pwede natin gawing maayos at makulay sa ating pagpipresent. Mahalaga yung aesthetics, ika nga, kapag tayo kumakain. Tayo mga Pilipino, napakahilig natin sa mga maiitim na pagkain, dinuguan, adobo, kaldereta, menudo, hindi ba? Dagdagan lang natin ito ng ilang gulay para maging makulay. Yan ang pagiging creative, hindi ba? Tsaka iwasan natin yung maghahanda ng gulay na green na kulay dark green na. Ibig sabihin namatay na yung chlorophyll, hindi na masarap kainin at hindi na masustansya. Or you can also experiment with different types or styles to surprise your loved ones. Pag-aral ka ng gift wrapping techniques, yan pwedeng pag-aralan yan. Maging expert sa pagbibigay ng surprise. Huwag basta ibibigay ang regalo sa supot na brown. Gawin nating memorable kapag nagbibigay tayo ng isang bagay. Mahal man o mura kapag ito ay nakabalot ng maayos, yan, at creatively created o creatively done, magandang tanggapin ito. Sasaya ang mga tumatanggap ng mga regalo. Another one, freshen up your look. Diba? Kung sawa ka na sa itsura mo, refresh your wardrobe. Be stylish. Get rid of those boring colors. Baguhin mo na yung style mo.
Siyempre 2025 na ngayon, di ba? Lumilipas yung panahon. So, yung mga ginagamit natin, siguraduhin nating nababagay. Yung sinusuot natin mga damit, siguraduhin nababagay sa ating modernong kapanahunan. Hindi natin kailangan ng mga bagong damit para maging fashionable. Dapat marunong lang tayong magsuot ng mga tamang kombinasyon. Para naman sa mga mag-asawa, gawin natin creative yung ating mga dates, di ba? Make your dates worth remembering. Actively plan and do things that create a unique and enjoyable experience for your time together. So mga mister, isip-isip lang tayo ng paraan para ma-surprise naman natin si Mrs. O gayon din si Mrs. Isip ka ng paraan para ma-surprise mo si Mister. Huwag natin alisin yung element of surprise hanggang sa ating pagtanda para tatanda tayong lahat na masaya at hindi bugnutin. Para naman po sa mga magulang, take time to discover fun ways of teaching or playing or conversing with your little children. Instead of constantly barking orders with an angry look, talk to them nicely. At maging creative, minsan gawin nating parang laro ang pagdidiscovery ng mga bagong bagay o aralin. Huwag lang utos ng utos na pagalit, di ba? So, yun po. Pwede tayo maging creative sa lahat ng bagay, sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Huwag natin kalilimutan, nasa sa atin na ang kakayanang maging creative, papractice na lang po natin. At huwag natin kalilimutan na ang creativity ay galing sa Diyos. Sabi sa Philippians 2:13, "For it is God who works in you to will and to act on behalf of His good purpose." So yun lamang paalala natin ngayong araw, huwag natin kalilimutan, creativity is already in us at dapat lang natin itong i-practice. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ito po ang inyong kaibigan, Coach Ray Clemente mula dito sa Radiance Church, Sydney, Australia. Maligayang araw po sa inyong lahat.